Welcome back sa aking munting channel sa DC Sinekwento. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang pelikulang nagmarka sa puso ng maraming manood, The Hunger Game. Ito ay isang kwento tungkol sa kaligtasan, paghihimagsik at paglaban para sa kalayaan. Kanya ng buhay. Maraming makamandag na ahas ang naglibing sa lahat. Gaano man siya kabilis, siya ay mahuhulog dito. Sa malungkot na hiyawan at walang magawa, ang buhay ay titigil sa dagat ng mga ahas. Ang dalagita ang naging panghuling puntirya. Sa pagharap sa umuusad na makamandag na ahas, bigla siyang kumanta ng isang awitin na hindi natakot sa makamandag na ahas. Ngunit ito ay talagang tumigil sa pag-atake sa kanya. Buti na lang, natakot siya kung dahil ba sa pagkanta ay napabilis lang niya ang mga liriko sa bibig niya. Pero unti-unting humina ang boses niya. Nagsimulang makiusap si Snow sa mga organizer dahil ito ay isang hindi makataong laro ng totoong tao. Tisikap nakuha pa rin niya ang tiwala ng dalaga. Nang makapasok na ang lahat sa arena ng laro, inatake sila ng mga reaksyonaryo, tuloy-tuloy na dumapo ang mga shell at kung saan-saan ang usok. Ang pinto ay bumukas sa oras na ito at ang lahat ay nagsimulang tumakbo palayo. Ngunit si Snow ay naipit ng mga sinag sa gitna na mahinang paghingi ng tulong. Ang batang babae ay tumalikod at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang iligtas siya mula sa dagat ng dagat sunog. Ngunit nang magising siya at nakahiga na sa kama, inilabas na ang trailer ng laro. Dumating siya sa binumbahang arena kung saan magpapatuloy ang laro bukas. Nakahanap siya ng daanan dito pagka-uwi. Agad siyang naghanda ng lason at palihim na iniabot sa dalaga. Umaasang matulungan siya sa pagresolba sa krisis. At dahil nagtago ang dalaga sa pinakatatagong sikretong daanan, ang panyo na ginamit sa pagpunas ng luha ng dalaga ang naging susi para hindi siya atakihin ng makamandag na ahas sa huli. Ang laro ay na-broadcast ng live. Ang batang babae ay itinulak sa arena. At sa lahat ng nanonood, nagsimula ang laro. Nagsimulang magpatayan ng lahat. Ngunit nagsimula na talagang hanapin ng dalaga ang kanyang mga kaibigan at muntik na mawala ng buhay sa pamamagitan ng paghawak ng machete. Napahiga siya sa lupa upang maiwasan ang pag-atake. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang kaibigan at tinala siya hanggang sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, hindi mabuksan ang pinto sa pinagtataguan. Makapasok lamang sila mula sa ibaba. Ngunit si Xiaohei ay nahawakan ng isang tao. Pagharap sa kalaban na humahabol sa kanya, siya ay napasigaw at naputol sa dalawang bahagi. Bagamat na itago na nilang dalawa ang kanilang mga sarili, walang nangahas na pumasok sa maliit na pasukan na ito at walang makahuhula kung sasabog ang mga pasyente ng rabies ay higit na takot sa tubig. Kaya nagpasya si Sinua na magbuhos ng mineral na tubig sa eksena. Sa critical na sandali, ang drone ay dumating sa napakabilis at nawiwisikan ng tubig. Sa pagharap sa kanyang nag-iisang kaibigan, walang oras para malungkot siya. Pinaligiran siya ng mga manlalaro na bumuo ng isang gang at wala siyang paraan. Si Sinua ay muling naghatid ng tubig sa bukid. Gumamit ng mga drone para itumba ang lahat ng mga kalaban. Ito ay isang bug dahil ang paghahatid ng tubig ay hindi lumalabag sa mga patafaran. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, kinuha niya ang isang bote ng tubig at itinago ito sa mga guho. Ito ang pagkataong ibinuhos ng dalaga ang lason sa tubig. Habang sinasalakay nila ang iba, ibinuhos niya ang labis na tubig, naiwan lamang ang nakalalasong bote. Nang matuklasan ang kanyang kinaroroonan, mabilis siyang tumakas sa lagusan upang pansamantalang sumilong. Para sa tanging bote ng tubig na natitira, isa pang tao ang nawala ng buhay. Ngunit nang ang kalaban ay iinom na ng tubig, isa pang independent player ang kanilang natuklasan. Sa oras na ito, isang kaawa-awang babae ang lumapit sa kanyang sariling mga mata, ang isang maitim na lalaki na uminom ng bote ng tubig at nawala ang kanyang buhay. Pagdating ng kanyang katipan, katapusang pagkabigo sa kanyang mga mata, pinuhat ang kanyang pinakamamahal na asawa. Hinubad ang watawat na kumakatawan sa laro, tinakpan ang katawan ng kanyang katipan, at ipinahayag ang kanyang galit sa organizer. Magsisimula na ang kasuktulan ng laro ng palihim na binuksan ni Snow ang kanyang teklat. Sa ngalan ng hangin at sugat, nakita niya ang suktulang galaw sa field. Sa oras na ito, ang kaaway ay naghahanda upang salakayin ang batang babae mula sa harap at likod, gamit ang mga sibat upang pilitin ang batang babae na gumapang sa tubo. Nang makita ng dalaga ang kalaban na naghahanda sa pag-ambush mula sa ibaba, diretso niyang winisikan ng lason at pagkatapos di malamang dahilan. Siya ay nagsimulang lumapit, ngunit ang balde ay biglang nabasag. 10,000 mga ahas ay nagsimulang umatras at ang mga makamandag na ahas ay napalunok ng isa-isa, tahimik na tinanggap ang kamatayan. Nagsimulang humingi ng tulong ang lalaking umatake sa kanya at pinawian siya ng buhay matapos magreklamo tungkol sa kawalan ng katarungan ng lahat. Ang takot na batang babae ay nagsimulang kumanta. Ang makamandag na ahas sa kanyang katawan ay hindi umaatake. Siyempre, hindi ito ang dahilan ng makamandag na ahas na ito ay umaatake lamang ng mga kakaibang amoy. Bago lumipad ang eroplano, inilagay ni Snow sa isang balde ang panyo na humahawak sa mga luha ng batang babae sa kanyang pagkanta at nagsimulang hilingin ng mga manonood na palayain siya. Si Snow ang naging tagapayo ng nanalo, ngunit kinailangan niyang harapin ang kanyang mga paraan ng panloloko at ipinatapon siya ng din sa ghetto. Ngunit lihim na sinuhulan ni Snow ang mga tauhan at hiniling ang nakatalaga sa Distrito 12. Dahil nandito rin ang babae at nandoon ang kanyang maliit na babae sa tren, kusang loob siyang pumunta sa pagsasanay. Dito niya nakita ang batang babae, siya ay buhay pa. Ang kanyang magandang pagkanta ay nagdulot ng kaligayahan sa mga manggagawa sa mababang antas. Sa oras na ito, isang lasing na lalaki ang pumunta sa entablado upang gumawa ng gulo. Mabilis siya nailigtas ng mga kaibigan. Nakahanap ng pagkaprito, ngunit malapit na silang maghiwalay nang magkita sila. Dahil sa away kagabi, Jack na pupunta rito ang mga tanong para magpatrol. Ngunit may lawa sa kapahuyan na hindi alam ng isa. Nagkasundo silang pumunta doon bukas, Frey.
Kinabukasan ay dumating ang lahat gaya ng ipinangako, kung saan maaari silang maglaro hanggat gusto nila nang hindi sinusubaybayan o kinidnap ang dalawa na ibinigay ni Snow sa batang babae, ang satwa na scarf na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Mananatili man dito o bumalik sa women's quarter, nahaharap siya sa isang mahirap na pagpipilian. Kasabay nito, ang kanyang mahusay na record sa pagsasanay ay kinilala ng kanyang mga nakatataas. Aalis siya papuntang District 2 sa loob ng 10 araw. Sa panahong ito, paulit-ulit na idiniin ng hepe na walang gulo ang dapat mangyari. Ngunit hindi niya sinasadyang natuklasan na ang kanyang kaibigan ay lihim na nagpupondo sa mga rebelde. Kapag nadiskubre, siya ay madadamay lamang sa tape recorder upang i-record ang lahat ng mga pag-uusap at pagkatapos ay palihim na ibigay ang patunay. Ngayon ay nandito pa rin siya at nakikinig sa isang batang babae na kumakanta. Ngunit isang kakaibang away ang nakapukaw ng kanyang atensyon ng kaunti upang sakupin ang anak na babae ng punong distrito. Ngayon, kung gusto ng mga tao na magsumbong sa kanyang ama, lahat ay mabibitay na si Snow ay walang pagdadalawang isip na pumulot ng baril. Direktang barilin ang babae ay wala siyang ibang magagawa kundi ang bumalik sa lugar ng mga kababaihan. Kinabukasan, isang emergency na pagtitipon ang idinaos upang gisingin ang lahat. Pahihirapan nila hanggang sa umamin ang lahat ng naroroon. Ang babaeng nakasaksi nito ay hindi makakatakas sa malas. Ang mga nahuli ay bibitayin at kasama sa kanila ang mga kaibigan dahil nakatanggap ang mga nakatataas ng ulat mula kay Snow at ini-broadcast ng live ang recording na isinumite niya. Ang kaibigan ay direktang sinakal at natuklasan ng batang babae na maaari niyang ipagpanulo sa oras na ito alatang puno ng mga kagamitan sa pagre-record ang mga kilos ng dalaga. Napatay mo ba ang iyong kaibigan? Sino pa ang napatay mo? Ang malakas na pag-record na ito ay sapat na upang mailigtas siya sa pagtakas malayo. Ngunit sinabi ni Snow, pinatay ko pa ang aking dating sarili. At ngayon gusto kitang samahan sa isang bagong simula. Sa panahon ng malakas na ulan, pansamantala silang nagtago sa kubo sa tabing ilog kung saan sila naglalaro noon. Ngunit natagpuan niya ang sandata ng pagtatay sa ilalim ng sahig kung saan nakalagay ang mga pamingwit. Kung sisirain niya ang baril, malaya na siya mula ngayon. Ngunit ang girl keep it secret? Nagsimula siyang mag-alinlangan ng dalaga at kinuha ang pagkataong lumabas para maghanap ng makakain dahil malakas pa rin ang ulan sa labas. Binabaan pa rin niya ang kanyang bantay at naghanda upang sirain ang sandata. Pagkatapos na tumigil ang ulan, ngunit nalaman niyang walang palatandaan sa paligid. Sa sandaling ito ay nagsimula siyang maghanap kung saan-saan at nakita ang silk scarf na ibinigay niyang batang babae ay itinapon sa lupa. Nang buksan niya ito, ang isang makamandag na ahas ay halatang ito ay isang bitag na ginawa ng isang batang babae. Talagang pinagtaksilan siya ng ganito sa mata. Nang matuklasan niya ang kinaroroonan ng batang babae, siya ay binaril, ngunit nang siya ay dumating, walang bakas ng batang babae na umaaligid sa kanyang ulo, parang dalagang kumakanta. Nagsimula siyang bumaril hanggang sa maubos ang mga bala at sinira ni Snow ang mga sandata sa lawa. Buhay at kamatayan lang ang kaya niyang ipaglaban. Umaasa siyang hindi na babalik ang dalaga para isumbong siya, kaya kinuha niya ang kanyang mga gamit at sumakay sa tren patungo sa ikalawang distrito. Ngunit sa pagkakataong ito ay ipinaalam talaga sa kanya ni Chang Mao na siya ay pinatawad. Inakala pala ng doktor na kahit na nangdaya siya noon ay may talent siya sa paglalaro. Kaya naman, sa kinabukasan, ang mga durugo ay talagang pinundohan ng ama ng kanyang kaibigan. Tinulungan din siyang itago ang insidente gamit ang tape recorder. Magpapatuloy ang Hunger Games. Nang tanungin siya ng doktor kung ano ang iniisip niya tungkol sa laro, pagkatapos ng lahat ng ito, ang kanyang pag-uugali ay nagbago ng husto sa kanyang mga mata. Ito ay isang hindi makataong laro ang nanalo. O, ayusin mo liyan yung buhok at magsuot ng suit. Ibinalik niya ang mga bagay na ipinadala sa kanya ng Dean sa District 12. Obviously, mas malaki ang kapangyarihan niya kaysa sa Dean sa hinaharap. Napaharap sa mga utos ng Dean, tumalikod siya at umalis sa malakas na pag-atake na ito. Kinakabahang ininom ng Dean ang natitirang kape sa item. Ngunit ang kape ay napakalason sa bansang ito, isang bagong Snow ang ipinanganak.